Pagod ka na ba sa cycle ng trabaho, sahod at pambayad utang lang at utang na naman ulit? Na tila ba walang katapusan? Marami sa atin ang seryosong nagtatrabaho ng mahigit 10 taon pero bakit hanggang ngayon ay wala pa ring malaking ipon? Sa videong ito, hindi lang tayo mag-uusap tungkol sa pagtitipid, kundi ibibigay ko sa iyo ang eksaktong blueprint kung paano mag-transition mula sa pagiging isang empleyado patungo sa pagiging isang milyonaryo gamit ang modernong diskarte. Siguraduhin mong tatapusin mo ang videong ito hanggang sa huling aral dahil ituturo ko ang exit strategy o ang eksaktong formula kung kailan mo na pwedeng iwan ang iyong boss para mabuhay ng malaya gamit ang iyong investments. Aral number 1, ang sahod trap at ang pag-reset ng money mindset. Marami sa ating mga kaibigan ang nakakulong sa tinatawag nating sahod trap kung saan parang cycle na lang ang buhay tuwing kinsenas at katapusan. Pagkakuha ng sweldo, diretso agad sa bayad ng kuryente, tubig, upa at mga utang hanggang sa wala nang maiwan para sa sarili. Ang masaklap pa rito, kahit tumataas ang posisyon o sahod mo sa trabaho, parang lalo ka pang naghihirap dahil kasabay nito ang pag-angat din ng iyong lifestyle. Ito ang unang mindset na dapat nating basagin dahil hindi sapat ang pagiging masipag o pagiging loyal sa kumpanya para yumaman. Ang tunay na sikreto ay hindi kung gaano kalaki ang kinikita mo, kundi kung gaano kalaki ang natitira sa iyo at kung paano mo ito pinapatakbo. Dapat nating maintindihan na ang trabaho ay tool lamang para makakuha ng capital at hindi ito ang endgame ng ating financial journey. Kung titingnan natin ang kasaysayan ng mga successful na tao, hindi sila yumaman dahil sa overtime pay, kundi dahil binago nila ang tingin nila sa pera mula sa pagiging panggastos tungo sa pagiging seed o binhi na dapat itanim. Ang isa sa pinaka-effective na paraan para makawala sa trap na ito ay ang pag-apply ng pay yourself first rule na sikat sa mga financial books pero madalas nating makalimutan. Sa halip na income minus expenses equals savings, ang dapat nating gawin ay income minus savings equals expenses. Ibig sabihin, bago mo pabayaran ang internet provider mo o bumili ng bagong sapatos, itatabi mo na agad ang 10 to 20% ng iyong sahod bilang investment para sa iyong future self. Isipin mo na ang perang ito ay pambayad mo sa iyong sariling kalayaan sa hinaharap para hindi ka na habang buhay na nakadepende sa isang boss o sa isang kumpanya. Huwag kang mag-alala kung maliit lang ang masisimulan mo dahil ang mahalaga rito ay ang habit o ang nakasanayan mong pagtatabi. Sa ating mga Pinoy, madalas nating inuuna ang padala sa pamilya o ang pakitang tao sa mga kaibigan pero tandaan mo na hindi ka makakatulong sa iba kung ikaw mismo ay walang matibay na pundasyon. Ang pagrespeto sa sarili mong pinaghirapan ay nagsisimula sa pagtatabi ng kahit small portions nito bawat buwan bago pa ito mahawakan ng iba. Kailangan din nating maging tapat pagdating sa usapin ng lifestyle creep o yung unti-unting pagtaas ng gastos kapag lumalaki ang kita. Pansinin mo, noong nagsisimula ka pa lang, sapat na sa iyo ang simpleng kape o ang pagbabaon ng kanin, pero ngayong tumaas na ang sahod mo, biglang naging necessity na ang mag-order sa GrabFood araw-araw o ang pagbili ng latest na smartphone kahit working pa naman ang luma mo. Ang modernong diskarte rito ay ang pagkakaroon ng delayed gratification o yung kakayahang magtiis muna ngayon para sa mas malaking reward sa huli. Huwag kang sumabay sa trend ng mga kasamahan mong puro installment ang gamit dahil ang utang para sa mga depreciating assets o mga bagay na nawawalan ng value ay parang anay na uubos sa iyong future wealth. Subukan mong panatilihin ang iyong cost of living sa level noong mababa pa ang sahod mo kahit pa promoted ka na para ang sobrang pera ay mapunta sa iyong wealth building fund. Ang tunay na mayaman ay hindi yung maraming mamahaling gamit na binabayaran pa ng interest, kundi yung may peace of mind dahil alam niyang lumalago ang pera niya sa bangko o sa investments. Napaka-importante rin na matukoy ang pagkakaiba ng bad debt at good debt lalo na sa ating kultura na mahilig sa utang at paluwagan. Ang bad debt ay yung mga utang na ginagamit para sa mga luho o mga bagay na hindi naman nagpapasok ng pera sa bulsa mo gaya ng pag-credit card para sa bakasyon o pag-loan para sa bagong motor na gagamitin lang sa porma. Sa kabilang banda, ang good debt ay yung mga utang na ginagamit bilang leverage para kumita ang pera. Halimbawa ay ang pag-loan para sa isang maliit na business o inventory na alam mong
may sigurado at mas mataas na return. Ang modernong empleyado ay dapat matutong umiwas sa mga high-interest loans gaya ng 5-6 o yung mga online lending apps na may sobrang laking interest rates dahil ito ang mabilis na paraan para malubog ka sa kahirapan. Ang goal mo ay maging debt-free sa lahat ng bad debts bago ka pumasok sa malalaking investments para hindi ka nahihirapan sa monthly cash flow mo. Isang practical na guide ay ang paglista ng lahat ng utang mo mula sa may pinakamataas na interest at unti-unti itong bayaran gamit ang snowball o avalanche method hanggang sa lumaya ka sa tanikala ng pangungutang. Bilang huling bahagi ng pag-reset ng iyong mindset, kailangan mong magtayo ng emergency fund na katumbas ng 3 to 6 months ng iyong monthly expenses bago ka pa mag-isip ng kahit anong investment. Ang emergency fund ay ang iyong safety net para kung sakaling mawalan ka ng trabaho, may masirang gamit sa bahay, o may biglaang medical emergency, hindi ka mapipilitang mangutang o galawin ang iyong long-term savings. Maraming Pinoy ang nagkakamali na diretso invest agad sa crypto o stocks, pero kapag nagkaproblema sa pamilya, napipilitan silang ibenta ang investment nila ng palugi dahil wala silang buffer. Isipin mo ito bilang iyong insurance para sa kapayapaan ng isip na kahit anong mangyari sa ekonomiya o sa trabaho mo, buhay pa rin ang pamilya mo ng ilang buwan habang gumagawa ka ng plano. Sa oras na mabuo mo ang pundasyong ito, magbabago ang aura mo sa trabaho dahil hindi ka natakot na baka matanggal ka o baka mawalan ka ng pagkakakitaan. Dito nagsisimula ang tunay na transition mo mula sa pagiging isang empleyado na sunod-sunuran tungo sa pagiging isang future milyonaryo na may hawak sa sarili niyang kapalaran at direksyon sa buhay. Aral number 2, High Income Skills at ang Side Hustle Strategy. Marami sa ating mga kaibigan ang nagtatanong kung paano ba talaga bibilis ang pag-angat ng buhay kung ang sahod ay sapat lang sa pang-araw-araw. Ang sagot ay hindi lang nasa pagtitipid, kundi nasa pagpapalaki ng iyong income capacity habang ikaw ay empleyado pa. Ang modernong diskarte ngayon ay ang pag-utilize sa iyong oras pagkatapos ng shift o yung tinatawag nating 5 p.m. to 9 p.m. window. Sa halip na ubusin ang oras sa walang kwentang pag-scroll sa social media o panonood ng mga teleserye, gamitin mo ang bawat bakanting minuto para matuto ng mga high-income skills na pwedeng bayaran ng malaki sa market. Isipin mo na ang iyong 8 oras sa opisina ay pambayad sa iyong mga bills, pero ang extra na 2 o 3 oras mo sa gabi ang magbabayad para sa iyong pangarap na buhay. Ang transition mula sa pagiging isang consumer tungo sa pagiging isang producer ang unang hakbang para madoble o matriple ang pasok ng pera sa iyo. Hindi mo kailangang mag-resign agad, ang kailangan mo lang ay disiplina na ituring ang iyong side hustle bilang isang seryosong negosyo at hindi lang isang hobby na ginagawa kapag trip mo lang. Ang isa sa pinakamabilis na paraan para tumaas ang value mo ay ang tinatawag na skill stacking, kung saan pinagsasama mo ang iyong kasalukuyang kaalaman sa trabaho sa mga bagong digital skills. Halimbawa, kung ikaw ay isang admin assistant sa umaga, maaari kang mag-aral ng advanced data analysis o digital marketing sa gabi para maging isang high-paying virtual assistant para sa mga foreign clients. Ang kagandahan sa panahon ngayon ay hindi mo na kailangang bumalik sa kolehiyo para matuto dahil napakaraming free resources online gaya ng YouTube at Google Career Certificates. Ang goal mo ay magkaroon ng skill na rare at valuable para ikaw ang hanapin ng mga kliyente at hindi ikaw ang nagmamakaawa para sa trabaho. Isang practical na guide para sa mga Pinoy ay ang paghahanap ng niche na malapit sa iyong hilig o kasalukuyang trabaho para hindi ka masyadong mahirapan sa adjustment period. Kapag nakuha mo na ang iyong unang foreign client na nagbabayad sa dollars, doon mo mararamdaman na ang iyong 1 hour ng pagtatrabaho ay pwedeng kumita ng katumbas ng 8 hours mo sa iyong regular na job dito sa Pilipinas. Pagdating naman sa pagtatayo ng micro-business, huwag mong isipin na kailangan mo agad ng malaking opisina o daan-daang libong puhunan. Maraming successful na negosyo ang nagsimula sa ilalim ng 5,000 pesos gaya ng reselling, dropshipping o pag-aalok ng service-based skills gaya ng video editing at graphic design. Ang mahalaga ay ang konsepto ng validation kung saan sinusubukan mo muna kung may bibili ba sa produkto o serbisyo mo bago ka magbuhos ng malaking pera. Bilang empleyado,
May advantage ka dahil may safety net ka na sahod, kaya pwede kang mag-experiment nang hindi natatakot magutom. Maaari kang magbenta sa mga katrabaho mo o kaya ay gamitin ang power ng Facebook Marketplace at TikTok para maabot ang mas maraming tao nang walang binabayarang upa sa pwesto. Ang sikreto rito ay consistency at ang pagtrato sa bawat customer ng tama para magkaroon ng repeat orders. Habang lumalaki ang iyong maliit na sideline, unti-unti mo itong i-automate o kumuha ng tulong para hindi ka ma-burnout sa pagsasabay ng trabaho at negosyo. Napakahirap pagsabayin ng trabaho at side hustle lalo na sa gitna ng matinding traffic sa Metro Manila o pagod mula sa night shift, kaya napaka-importante ng tamang time management. Ang modernong approach dito ay ang batching technique kung saan pinagsasama-sama mo ang mga magkakaparehong tasks sa isang specific na oras para hindi masayang ang iyong mental energy. Halimbawa, tuwing Saturday at Sunday mo lang gagawin ang lahat ng marketing materials o content para sa buong linggo, para sa gabi ay focus ka na lang sa client delivery o sales. Kailangan mong matutong magsabi ng no sa mga aya ng shot o gala na hindi naman nakakatulong sa iyong financial growth dahil ang bawat hour na sinasayang mo ay ninanakaw mo sa iyong future self. Isipin mo na ang sakripisyo mo ngayon ay temporary lang para sa permanenteng kalayaan sa hinaharap. Maaari ka ring gumamit ng mga productivity tools sa phone mo para matrack ang iyong progress at masiguro na hindi ka lang busy, kundi productive talaga. Ang pagiging disiplinado sa iyong schedule ang maghihiwalay sa iyo sa mga taong hanggang pangarap lang at sa mga taong talagang nagiging milyonaryo. Huli sa lahat, kailangan mong baguhin ang iyong circle o ang mga taong madalas mong nakakasama dahil malaki ang impluensya nila sa iyong mindset. Kung ang mga kasama mo sa trabaho ay laging nagrereklamo tungkol sa gobyerno, sa boss, o kung paano ubusin ang sahod sa weekend, malamang ay magiging katulad ka rin nila. Humanap ka ng mga komunidad o mga kaibigan na may parehong goal gaya mo na mag-improve at magkaroon ng financial freedom. Ang networking ay hindi tungkol sa pagbebenta ng sabon o kape sa mga kakilala, kundi tungkol sa pagbuo ng genuine na relasyon sa mga taong mas magaling sa iyo para mahawa ka sa kanilang diskarte at connections. Huwag kang matakot magtanong o humingi ng payo sa mga taong nauna na sa iyo sa larangan ng freelancing o business dahil madalas ay masaya silang tumulong sa mga taong seryoso. Ang pagkakaroon ng tamang mentor o support group ay magpapabilis sa iyong journey ng halos 2 to 3 years dahil maiiwasan mo ang mga pagkakamali na nagawa na nila. Tandaan mo na ang iyong network ay katumbas ng iyong net worth. Kaya piliin mo ng mabuti ang mga taong pinapapasok mo sa iyong buhay at isipan. Ang panghuling aral, pagpapatubo ng pera at wealth multiplication. Pagkatapos mong ayusin ang iyong mindset at dagdagan ang iyong kita, ang susunod na hakbang ay ang pagpapatubo ng iyong pera para hindi ka na habang buhay na nagtatrabaho para rito. Ang modernong diskarte sa pagyaman ay ang pag-unawa sa magic ng compound interest o yung tinatawag nating bunga ng iyong bunga. Sa halip na itago mo lang ang iyong ipon sa isang regular na savings account sa bangko na may napakaliit na interest, mas mabuting ilagay ito sa mga investment vehicles na subok na at safe para sa mga Pinoy gaya ng Pag-ibig MP2 o kaya ay SSSWISP+. Sa MP2, ang iyong pera ay pinapatakbo ng gobyerno sa mga housing loans at ang kinikita nito ay ibinabalik sa iyo bilang dividends na tax-free pa. Isipin mo na ang bawat 500 o 1,000 pesos na idinaragdag mo bawat buwan ay parang mga sundalo na nagtatrabaho para sa iyo habang natutulog ka. Ang sikreto rito ay ang haba ng panahon o time horizon dahil mas matagal mong hinahayaan ang pera mo roon, mas lalong bibilis ang paglaki nito dahil sa compounding effect. Kailangan din nating alisin ang takot pagdating sa stock market at index funds dahil ito ang isa sa pinakamabisang paraan para maging part owner ng malalaking kumpanya sa Pilipinas. Ang index fund ay parang isang basket ng mga pinakamalalaking kumpanya gaya ng SM, Ayala at Jollibee. Kaya sa halip na mamili ka ng iisang kumpanya, investment mo na agad ang buong ekonomiya ng bansa. Hindi mo kailangan ng milyones para magsimula dahil sa mga modernong apps ngayon, pwede ka nang bumili ng stocks sa halagang 1,000 pesos lang.
Ang strategy na dapat mong gamitin ay ang peso cost averaging, kung saan naglalagay ka ng fixed na halaga bawat buwan anuman ang presyo ng market. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang hulaan kung kailan bababa o tataas ang stocks dahil ang goal mo ay long-term wealth building para sa susunod na 10 to 20 years. Ang pag-invest sa stocks ay hindi sugal kung gagawin mo itong seryoso at may tamang kaalaman sa kung paano gumagalaw ang mga negosyo sa ating bansa. Para sa mga kaibigan nating nangangarap ng passive income mula sa real estate, hindi mo kailangang bumili agad ng lupain o condo unit para magsimula. Maaari kang pumasok sa tinatawag nating REITs o Real Estate Investment Trusts na para ring stocks, pero ang dividends nito ay galing sa upa ng mga mall, opisina at warehouses. Ito ang modernong paraan para magkaroon ng exposure sa property market nang hindi mo kailangang mag-alaga ng tenant o magbayad ng monthly maintenance ng building. Kung gusto mo naman talaga ng physical property, siguraduhin mong ang bibilhin mo ay nasa development areas gaya ng mga probinsya na malapit sa mga itinatayong expressway o airports para mabilis ang appreciation ng value nito. Huwag kang kukuha ng bahay at lupa na magiging liability lang o yung ubos lang ng sahod mo para sa porma, kundi kumuha ka ng investment property na kayang bayaran ang sarili nitong monthly amortization sa pamamagitan ng pagpapaupa. Ang real estate ay laro ng pasensya at cash flow, kaya dapat ay handa ka sa responsibilidad na kaakibat nito bago ka pumirma ng anumang kontrata. Napaka-importante rin na protektahan mo ang iyong mga naipon sa pamamagitan ng tamang financial protection gaya ng HMO at life insurance. Maraming Pinoy ang nagiging milyonaryo sa papel, pero isang malubhang sakit lang sa pamilya ay back to zero agad at kailangang ibenta lahat ng naipundar na assets. Ang modernong approach ay ang pagkuha ng term insurance na mura lang para sa iyong proteksyon. At ang matitipid mong pera ay i-invest mo sa stocks o mutual funds para mas mabilis lumago. Huwag kang basta-basta kukuha ng mga komplikadong investment-linked insurance kung hindi mo pa naiintindihan ang fees nito dahil baka mas malaki pa ang kinikita ng agent kaysa sa iyo. Ang goal ng insurance ay hindi para payamanin ka, kundi para masiguro na ang iyong pamilya ay hindi maghihirap kung sakaling may mangyaring masama sa iyo bilang breadwinner. Isang practical na guide ay ang pagkakaroon ng coverage na katumbas ng 5 to 10 times ng iyong annual income para kampante ka na secure ang future ng mga mahal mo sa buhay habang ikaw ay nagpapatubo ng yaman. Bilang huling bahagi ng iyong journey, kailangan mong bumuo ng isang malinaw na exit strategy o yung plano kung kailan mo masasabing tapos ka na sa pagiging empleyado. Gamitin mo ang formula ng financial independence kung saan ang iyong annual expenses ay imumultiply mo sa 25 para malaman ang iyong target nest egg. Halimbawa, kung ang gastos mo sa isang taon ay 300,000 pesos, kailangan mo ng 7.5 million pesos sa iyong investments para mabuhay ka na lang sa dividends nito habang buhay. Ito ang tunay na kahulugan ng pagiging milyonaryo, hindi yung pagkakaroon ng maraming sports car, kundi ang pagkakaroon ng time freedom na gawin ang gusto mo nang hindi inaalala ang pera. Huwag kang mag-resign hanggat hindi pa kayang bayaran ng iyong passive income ang iyong basic needs dahil ang paglipat mula sa pagiging empleyado tungo sa full-time investor ay nangangailangan ng matinding disiplina. Tandaan mo na ang pagyaman ay isang marathon at hindi isang sprint, kaya maging consistent ka lang sa iyong mga investments at siguradong darating ang araw na ang iyong pera na ang magtatrabaho para sa iyo. Sa pagtatapos ng ating journey, tandaan mo na ang pagiging milyonaryo ay hindi isang tsamba kundi resulta ng matitinding desisyon na gagawin mo araw-araw habang ikaw ay empleyado pa. Nagsimula tayo sa pag-reset ng iyong mindset para hindi ka na mabitag sa sahod trap at matutong unahin ang iyong future self. Sinundan natin ito ng pagbuo ng high-income skills at side hustles para mas mabilis na dumaloy ang pera sa iyong bulsa habang ginagamit mo ang iyong bakanting oras ng tama. At huli, itinuon natin ang pansin sa pagpapatubo ng iyong yaman sa pamamagitan ng compound interest at tamang proteksyon para hindi ka na habang buhay na nakadepende sa isang kumpanya. Ang hamon ko sa iyo, kaibigan, ay huwag lang itong gawing impormasyon kundi gawin itong aksyon.
Simulan mo sa maliit na halaga, maging disiplinado sa iyong paggastos at patuloy na mag-aral dahil ang pinakamalaking investment ay ang iyong sarili. Darating ang araw na ang iyong dating sahod ay magiging daily interest na lang ng iyong mga naipundar. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-angat dahil ang pangarap mong kalayaan ay nagsisimula sa unang step na gagawin mo ngayon. Pagpalain ka sa iyong financial journey. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat!